habang nag-i-scroll na naman ako mga tropa dito sa TikTok, para sa hindi nakakaalam, meron din tayong TikTok account. Follow nyo rin ako dito kung gusto nyo makita yung mga food trip vlogs ko. Sai TV Streets yung aking username dito sa TikTok. And syempre habang nag-i-scroll nga ako, dahil into printing business tayo, may nakita akong isang video. And nakalagay dito, nagli-leak daw ng ink yung kanyang Epson 5290. And panoorin natin kung ano yung nangyayari dito. I-mute lang natin yung pinaka-music niya kasi baka makaka-copyright tayo. Ang kanyang ginagamit na printer ay 5290. Kung makikita ninyo, pinupunasan nga niya yung mga nagli-leak na ink. Sa mga printer model na ganyan, 3210, 5290, 121, 3250, 3256, sa mga lumang model, sa mga series na mga nababanggit ko, talagang safe na safe pa kahit mag-leak yung mga ganyan. Maliban na lang sa mga printer model na mga bago, yung nasa pinakailalim nila, yung pinaka-motherboard nila, wag na wag ninyong papaabutin sa ganitong senaryo kasi masisira yung inyong mga motherboard. And syempre kapag ka nabasa yung motherboard, possible talaga masisira yung pinaka-printer ninyo. And ituturo ko rin sa inyo paano nyo to maiiwasan para hindi nyo to ma-experience. And kung kailan nyo to possible na ma-experience mga tropa. Sa totoo lang mga tropa ko, nung umpisa pa lang ako, muntik nang mangyari sa akin yan. Meron lang talaga akong napanood na vlogger na nagtuturo kung papaano siya maiiwasan. And kaya naman na nandito na tayo sa point na ganito, tayo naman yung mag-share. Mga tropa, kapag ka nagna-nozzle check kayo, may experience ninyo or makikita ninyo sa nozzle check sa pag-print yung total number of prints ninyo, kung nakakailang print na kayo. And ako sa experience ko, around 4,000 or 6,000 ako noon, unang-unang nag-reset. And hindi ko talaga alam kung ano yung reset na yan. Bigla na lang hindi maapag-print yung printer ko. Akala ko nung na-reset ko na siya, perfect na yon at hindi ko na siya kailangan pang gawin or eto yung lilinisan, papalitan yung waste ink pad. Kailangan pala talaga. Kaya sa mga nag-a-avail sa akin ng mga resetter, lagi kong sinasabi sa kanila, every time na magre-reset kayo, kung wala kayong external waste ink tank, lagi ninyong lilinisan or kung may extra pera kayo, bumili na lang kayo ng ink pad. Ito yung kagaya ng nakikita ninyo. Sa mga lumang model, kagaya ng mga ganitong model, 3210, 3110, 5290, 5190, 3150, 3250 or iba pa na mga series na ganyan, papalitan mo lang yung pinaka-pad niya or kung gusto mo, bumili ka rin ng pinaka-casing niya. Kung gusto mong itapon na to, mas maganda na meron kayong stock niyan sa inyong mga lugar or sa inyong mga workplace. Kasi kapag sobrang dami ng ginagawa ninyo, hindi nyo na syempre aabalahin pa na punasan or labahan etong pinaka-foam na to. Pwede nyo tong labahan mga tropa, and ginagamit lang din naman tong foam na to para syempre kapag umaalog-alog yung pinaka-printer ninyo, hindi natatapon yung pinaka-ink na napupunta dito sa mga tangke na to. And may mga vlogger din na ina-advise na tanggalin na lang daw yung foam dito. Ako, hindi ako goods doon mga tropa. Mas gusto ko na may ganito kasi in case na merong mangyaring earthquake, syempre magagalaw-galaw and baka matapon yung pinaka-ink na nakalagay doon and sabihin na natin medyo malapit na mapuno, and syempre baka dyan sa workplace ninyo, syempre hindi nyo masabi, baka madage yung pinaka-desk ninyo, 'di ba? May mga senaryo kasi na yun So ito yung nagpe-prevent sa mga ganung senaryo para hindi matapon sa konting movement na mangyayari sa mga printer ninyo. Pero paano talaga siya maiiwasan? Kung kayo ay gumagamit ng pigment ink, I highly recommend na bago ninyo i-convert sa pigment ink yung printer ninyo, lagyan nyo na muna ng external waste ink tank. Makikita ninyo dito sa video ni Jay Galang, nilagyan niya ng external waste ink tank yung printer niya na Epson 3210. Ako mga tropa, wala pa akong video na ganito kasi yung aking printer na Epson 5290 at yung printer ko dati na Epson 3210, hindi ko siya nilagyan. Bakit? Kasi dye ink lang yung gamit ko doon. Kasi kapag dye ink yung gamit mo, hindi ka madalas mag-head clean, hindi ka madalas mag-power clean, at hindi madalas nagkakaproblema yung nozzle check natin. Kumpleto as in yung linya. Kaya naman sa pigment ink, ina-advise ko talaga kayo na maggawa kayo ng external waste ink tank. Tatanggalin nyo lang naman yung pinaka-hose nya dito sa ilalim. Ayan o, meron lang yung tornilyo doon.
dudungkitin nyo lang at eto yung pinaka-hose na nanggagaling dun sa inyong purge unit. Dudugtungan nyo lang yan, pupunta lang kayo sa pinakamalapit na pet shop sa inyo, bili lang kayo ng hose, alam na yon ng nasa pet shop. Sabihin nyo lang yung hose na pang aquarium, yung kulay puti. Pero kung hindi nyo alam, ilalagay ko na lang sa description ng link kung ano yung bibilihin ninyo. Idudugtong nyo lang doon. Sorry talaga dahil wala akong video na maipapakita sa inyo na or ako yung mismong gagawa. Kasi hindi ko siya nga kino-convert. Pero hayaan nyo pag may tropa ako dito sa amin na magpapa-convert ng kanilang printer, ituturo ko sa inyo. Pero yung Epson 805 ko, itinuro ko sa inyo kung paano ko siya nilagyan ng waste ink tank. Same as din lang yon ng ganito. At kung nakikita ninyo, eto na nga yung hose na ilalagay ninyo or idudugtong ninyo para yung pinakadulo, ilalagay nyo na lang yon sa pinakabote. Shoutout na lang din natin etong si Jay Galang dahil sa kanya galing tong video na to, yung piniplay natin. Ganyan lang yung gagawin ninyo. And hindi lang isa yung mga nakikita ko na ganyan yung tumatagas talaga yung pinaka-ink sa kanilang mga waste ink tank. Tandaan nyo mga tropa, kung kayo ay nasa 3,000 to 4,000 or sabihin na natin na nasa 2,000 pa lang, i-monitor na rin ninyo yung inyong waste ink tank kung hindi pa siya napupuno. Pero eto mga tropa ko, no, kung kayo naman hindi pa nakakapag-reset ng inyong mga printer, safe pa yan. Kasi etong ating maintenance box or waste ink tank, ayan din nakakonekta din yan sa pag-reset. Once na magre-reset na kayo, possible yun mapupuno na to. Pero kung every time na nagre-reset kayo hindi kayo naglilinis ng ganito, dun talaga kayo maguguluhan, 'di ba? Kasi nag-reset ka tapos hindi ka naglinis, akala mo wala ka ng iba pang gagawing maintenance at nakaligtaan mo. Ganito yung mga nangyayari sa mga nakikita ko sa mga ibang vlogger or sa mga nagsisimula pa lang na bago dito sa printing business. And normal lang naman yung mga ganyan kasi napakarami ring mga nakaka-experience niyan. Swerte nyo lang na yung mga printer na ginagamit nyo hindi pa sensitive kagaya ng mga bagong model ngayon. Napakarami ring na nagko-comment dito, kailangan talaga na magkaroon kayo ng water bottle or dun lang nga mapupunta yung pinaka waste ink tank ninyo, dun sa bote ng sabihin na natin ng bote ng Coke, bote ng Sprite, basta doon, no? Tapos itatapon nyo na yon mga tropa. And eto mga tropa, no, may nakita rin ako na comment dito, sabi, no idea na papuno na kaya nag-leak. No time to wait para makabili, kaya ayan, wash at pinatuyo ng gusto, naging ayos naman. Ganun lang naman talaga, lalabahan mo lang to mga tropa. Pipigaan mo lang, tubig lang, running water. Medyo matagal nga lang kasi naka-compress yung pinaka-ink dyan sa pinaka-sponge. Pero patuyuin mo lang, ikabit mo na. Kahit medyo basa-basa pa, okay na yan. Ilagay mo na doon, tas mag-print ka. Pero syempre kung meron kang stock na pads, palitan mo lang, 'di ba? Sa mga model ng printer na ganito, Epson 121, 3210, 5290, i-check nyo na yung inyong mga waste ink tank kung malapit na yan na mapuno. And huwag din kayong matutuwa kung hindi siya napupuno kahit na head clean kayo ng head clean kasi baka sira yung inyong mga purge unit. Ibig sabihin nun, hindi siya nakakabuga or hindi siya nakakahigop ng maigi kaya naman walang laman yung pinaka waste ink tank ninyo. Kung kayo ay nasa 3,000 print na, expect ninyo na kahit papano may mga nakalagay na doon or around 6,000 medyo papuno na yan mga tropa, sa totoo lang. Kasi nung ako dati, nagulat ako malapit ng mapuno. Parang isa na lang yung pipirme. Kasi nung nag-reset ako, hindi ko talaga siya nilinisan. Parang dumating pa yung parang isang buwan pa ata yun, na tsaka ako pa nalaman na kailangan din palang linisan yon. Kay Feel Good TV ko ata napanood yon kasi yun yung mga sinusubaybayan ko dati na medyo hindi nakakaumay yung mga vlogs niya. Hindi ko lang alam bakit parang tumigil ata yung printing business ni Feel Good TV. Alam ko kilala niya yun kasi marami namang subscribers yun. Sila yung mga napapanood ko during pandemic days. Yun yung mga nasusubaybayan ko, doon ako mga natututo ng mga pagka-craft, etc. Yung iba kasi mga nagbablog medyo nakaka-boring, no? So, ayan, siguro sapat na tong mga details na to kasi alam ko ito ay mga basic lang talaga kaya gusto ko sa inyong ituro to kasi maraming gustong magsimula ng printing business nila. Hindi nila alam yung mga basic maintenance. So, sa ganito and sa susunod, maggagawa ako ng vlogs kung paano talaga
mag-start ng printing business from the start. May nagsasabi na kailangan mo daw munang bumili ng printer. Diyan kayo nagkakamali. Pero anyway, message nyo lang ako sa ating Facebook page kung meron kayong mga kailangan ng mga template, Canva Pro, or kung anong mga application. Additional lang mga tropa, no? Kasi once na mapuno or malapit nang mapuno yung pinaka-waste ink pad ninyo, mararanasan nyo na nagkakaroon din ng mga kulay itim dito sa inyong mga bond paper, photo paper. Kasi, syempre, yung pinaka-waste ink pad nyo, hindi na siya nakakahigop. Nagba-backfire na yung pinaka-ink at nagpupunta lang yung ink dun sa pinaka-cupping station, di ba? Hindi na na-absorb ng ink at bumabalik na dun sa pinaka-cupping station at nagkakaroon dyan ng pagkabara or kapag ka natuyo yung mga ink na yan, malamang sa malamang magpapalit na kayo ng cupping station or yung purge unit na tinatawag. At lagi ko sinasabi mga tropa, research is the key at laging tatandaan, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro